Kararating lang nito ni dating DPWH Secretary Manny Bunuan at umattend siya ngayon sa hearing sa Senado. Sa pagdinig ng Blue Ribbon. Relax pa siya, parang kaya niyang harapin ang mga tanong sa kanya. Pero ngayon, may bagong balita, sinampah na ng reklamong plunder. Si dating DPWH Secretary Bunuan. Ayan na. Ayan na mga kabunyog, mga kababayan. Kaya baka hindi na yan makabalik ng US. Iniwan niya muna yung kanyang asawa, nagpapagamot doon. Ayaw niya sanang umuwi sa Pilipinas. Sabi niya, gusto niya sanang mag-extend ng hanggang February 15 pa. Pero kailangan siyang umattend sa pagdinig ng Senado ngayon. Sa pagdinig sa Senado ngayon, hindi naman siya masyadong ginisa doon eh. Tinanong lang naman siya kung anong masasabi niya. Pero syempre, ang mas seryoso dyan, hindi naman yung sa Senado. Ang mas seryoso dyan, yung reklamo, criminal complaint. Ito na yon. Sinampahan na siya ng criminal complaint ng National Bureau of Investigation. Ano ito mga kabunyog? Kung sa Senado, hindi naman siya masyadong gigisahin doon, nilalakson. Kumbaga, tatanungin lang naman siya, anong masasabi mo sa sinabi ni Yusek Bernardo? O di sasagot lang naman si Bunuan doon. Tatanungin din siya, anong masasabi mo doon sa mali-maling coordinates? O, sinagot niya rin lang naman eh. Pero ang matinding bara sa kanya doon, kay Gatchalian. Sabi ni Senador Win Gatchalian, ikaw yung DPWH Secretary? Nangyari lahat ng mga anomalya na yan sa ilalim mo? Ang problema, ang sinasabi ni Bunuan, oversight lang daw lang naman ang function niya. Parang supervision lang siya sa DPWH. Hindi siya supervision, control. Pag may control ka sa ahensya, secretary ka, wala kang control sa ahensya. Hindi pwedeng supervision lang yan. Hindi pwedeng supervision yan. Control mo yan. Ang ibig sabihin ng control, monitored mo talaga ang pinagagawa ng mga tao mo sa baba. At kung may mali silang ginagawa, yung decision mo ang masusunod. Sa supervision kasi hindi. Sinusupervise mo lang. Pag may desisyon yung mga nasa baba mo, hindi mo yan pwedeng baguhin, baliktarin. Kasi supervision lang ang kapangyarihan mo. Pero ang secretary ng DPWH, under niya ang mga regional directors. Lalong under niya ang mga district engineers. Ano ba namang sinasabi nito ni Bunuan? Kaya ngayon, ito na. Ngayong araw, pag ongoing pa nga yung hearing kanina sa Senado, lumabas na itong balitang ito. Ayan, dating DPWH Secretary Bunuan, sinampahan na ng plunder bilang correspondent ni Senator Jinggoy Estrada. Ayan. Paano na yan? Ang ibig sabihin yan, magsasagawa na ang DOJ ng preliminary investigation. Magsasagawa na siya ang DOJ, Department of Justice. Kasi formal complaint na yan eh. Criminal complaint na yan. Criminal complaint. Yung kasing mga nasa Senado, hindi namang criminal complaint yun. Pero ito, criminal complaint na yan, nandyan na yan sa DOJ, sinampa na kasi ng NBI ngayong araw eh. At siya nga pala, alam nyo naman na siguro ang balita, ngayong araw mismo, matapos lang na i-raffle yung kaso, nag-raffle ngayon ng kaso, yung malversation at graft, laban kay Jinggoy, ay kay Bong Revilla. Pagka-raffle, kaagad-agad naglabas ng arrest warrant. Ngayon mismong araw, ganun kabilis. May arrest warrant na si Bong Revilla. Malamang hinahanap na yun ngayong gabi. Si Bryce Hernandez, kinuha na sa Senado ng NBI, dadalhin na yun sa Sandigan Bayan. Dadalhin na yun sa BJMP, sa kulungan. Hindi na siya pwede sa Senado kasi mayroon ng warrant of arrest. Ngayong araw linabas yung warrant of arrest. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya lang, mamaya ko yan i-discuss. Abangan ninyo, ang gabi-gabing talakayan ko mamaya, yung detalye niya. Pero yun lang ang sinasabi ko, medyo mabilis ngayon ang mga pangyayari. So si Bunuan, anong mangyayari sa kanya? Dahil sinampahan na siya ngayon ng criminal complaint ng NBI, bibigyan na siya ngayon ng subpina. Papadalhan na siya ng subpina ng DOJ.
ano na yan, ire-require na siyang mag-submit ng kanyang counter affidavit. Sabihin nating mga ilang araw lang yan, maglalabas ngayon ng resolution ang DOJ. Pag naglabas ng resolution ang DOJ, na ano siya, kumbaga kakasuhan na sa Sandigan Bayan, pag kinasuhan sa Sandigan Bayan, automatic yan. Ang akala ko nga, hindi naman kasi pwede naman talagang pagtanggap ng korte, kaagad-agad mag-i-issue ng arrest warrant. Pero usually, sabi ko, 'di ba? Usually, mga 1 week 'yan. Within 1 week, within 1 week, magaling yung justice eh. Magaling yung justice. Pagka-raffle ngayong hapon, agad-agad nag-issue ng arrest warrant eh. Kaya itong si Bunuan, dahil nasa DOJ na yung kaso, yung reklamo sa kanya, plunder, i-resolve na yan ng DOJ matapos siyang mag-submit ng counter affidavit. Pag-submit ng counter affidavit ni Bunuan, sa ni Jinggoy, i-resolve na yan. Resolution. Pag na-resolve na yan ng DOJ, pag sinabing may probable cause, isasampa na kaagad yan sa Sandigan Bayan, warrant of arrest na naman yan. Ano na ito mga kabunyog, mga kababayan? Ano na po ito? Medyo gumugulong na ang mga kaso. Gumugulong na. Kahit kanina, yung si Trigib Ulaybar at saka si Maynard Ngo, kala nila libre na sila doon sa Senado. Hindi naman sila ginisa kanina sa Senado eh. Pero tuloy na niyan ang mga hearing ng preliminary investigation ng DOJ. Tuloy na yan. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan. So maganda itong mga developments na ito. Grabe kararating lang ni Bunuan kahapon, umaga. Katatapos lang ng pag-attend niya ngayon sa Blue Ribbon. Tapos bukas niyan, makakatanggap na siya. Subpoena. Within 10 days, submit your counter affidavit. Together with the affidavits of your witnesses and other supporting evidence. Yan yung laman yan. Makakatanggap yan ng subpoena. Baka bukas, papadalhan na yan. You are required to submit your counter affidavit within 10 days. Together with the affidavit of your witnesses and the supporting evidence. Kumbaga, obligado siyang idepensa na ang sarili niya kasi reklamo, criminal complaint na yan eh. Ganon din si Jinggoy. Sabay sila. Ang dami ng kaso ng plunder ni Jinggoy. May kaso na plunder na ang kasabay niya si Bong Revilla. May kasong plunder ang kasabay niya si Bunuan. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan. Medyo grabe itong ngayon. Kaya akala ninyo lang kanina, wala namang hindi masyadong piniga si Bunuan. Wala naman yun. Kasi ang Senate, investigation in aid of legislation lang yun. Yung pagpapanagot sa iyo sa mga kaso, ito na yun. DOJ, Ombudsman, Korte. Yan. Yan na talaga yun. Mga kabunyog, mga kababayan. So ngayon, alam nyo naman na ngayong araw, lumabas na yung arrest warrant kay Bong Revilla. Malamang hinahanap na yun ngayon. Ewan ko kung pinuntahan na doon sa bahay niya. Kasi si Bryce Hernandez, nakikita ko ngayon sa social media. Dapat sana, di ba, nakakulong si Bryce Hernandez sa Senado. Hindi na. Kinuha na ng NBI. Ililipat na doon sa sa kulungan kinukulong yata sila doon sa may Payatas eh. Yung sa Batasan. Yung BJMP, doon, detention facility. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, nagbakasyon ba nasa bakasyon ba si Revilla? Ibig sabihin pagkalaya, nagbakasyon lang, Pero ewan ko, baka ngayong gabi siniserve na yung arrest warrant sa kanya. Kasi dun sa ibang akusado, siniserve na eh. Nakita ko kanina. Di ba nag-hearing sa Senado si Bryce Hernandez? Paglabas ni Bryce Hernandez, galing sa Senado, dapat sana ikukulong uli siya sa Senado. Hindi na. Nandun na yung NBI, naghihintay na. Hawak na nila yung
Hawak na nila yung warrant of arrest para kay Bryce Hernandez. Kaya dadalhin na si Bryce Hernandez sa kulungan talaga ng BJMP, hindi na Senado. Bakit? May warrant of arrest na galing sa Sandigan Bayan eh. 6 sila ng mga DPWH officials. Plus si Bong Revilla. Ano yan mga kabunyog, mga kababayan? Ano ito? Kumbaga, itong ngayon, bago na naman ito kay Bunuan, plunder. Pero hindi pa kasi ito sa korte. Sa ano pa lang ito, NBI pa lang ang nag-file ng kaso sa DOJ. Bakit NBI? NBI yung nag-investigate doon sa sa Bulacan. Sila yung NBI yung mga nag-imbestiga ng mga proyektong kinasasangkutan ni Bunuan at saka ni Jinggoy. Kaya sila yung may hawak ng mga ebidensya at saka mga testigo. Kaya sila yung nag-file ng reklamo sa DOJ. Criminal complaint na yan. Criminal complaint na. Ngayon, dahil criminal complaint na yan, papadalhan na ng subpina si Bunuan at saka si Jinggoy. Inanunsyo na ngayon eh. Balita na ngayon. Yan na nga dating DPW Secretary Bunuan sinampahan na ng plunder. Ilang araw siya niyan sasagot. Within 10 days yan. Within 10 days. Pagkatapos niyan, i-resolve na yan ng DOJ. Pag sinabi ng DOJ may probable cause, isasampa sa Sandigan Bayan. Pag naisampa sa Sandigan Bayan ng ombudsman magpa-file niyan eh. Pag file ng ombudsman sa Sandigan Bayan, mag-i-issue na naman ng arrest warrant. Sunod-sunod na ito. Sunod-sunod na itong mga arrest warrants na ito, mga kabunyog. Kaya, hinahanap si Atong Ang, grabe diba sabi ko sa inyo noon, pagpasok ng 2026, magiging abala ang PNP, CIDG sa pag-aresto. Siyempre, yung mga akusado sa missing sa Bungeros, na-aresto na lahat. 80 na yata ang na-aresto, isa na lang ang hindi pa, si Atong Ang. Tapos ito namang mga sa mga flood control. Ngayong araw, naglabas na ng arrest warrant, hinahanap na yung mga may warrant of arrest, kasama na si Bong Revilla. Kaya na ito? Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan? Medyo sunod niyan si Bato de la Rosa. Pag lumabas yung arrest warrant ni Bato de la Rosa, ano na naman yan? Kaya grabe talaga itong magiging trabaho ng PNP at saka ng CIDG. Mga kabunyog, mga kababayan. Ang grabe dito, itong kay Bunuan, kasi kararating niya lang kahapon galing US. Tapos ngayon nag-attend siya sa Senado. Ngayong araw din lumabas yung balita na may sinampa ng reklamong plunder sa kanya ang NBI. Sasagutin niya na yan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.